Minsan, mas nakakatakot pa ang taong masama ang loob kesa sa mga kampon ng kadiliman. Itago niyo na lang ako sa pangalang Kokoy at hayaan niyo sana akong ibahagi ang nangyari sa akin noong barangay tanod pa lang ako sa aming baryo. Ilang taon na ang nakalipas pero may isang pangyayaring nagtulak sa akin para komprontahin ang isang taong napakasama ng budhi. Isang taong walang pakialam kundi ang sarili niya. Yung klase ng taong gagamitin ng lahat at uubusin ang kapangyarihan para lang sa kapakanan niya. Hoy, Kokoy. Tara na. Samahan mo ako sa beer house. Magberto, nakatoka po ako magbantay dito sa barangay hall. Kaya na lang po. Inaya na naman ako ng kapitan ng aming barangay. Pang-5 beses na ngayong linggo. Kahit naka-duty kami sa barangay, hilig niya talagang pumuslit at uminom. Madalas, pakiramdam ko, ako lang talaga ang nagseseryoso sa trabaho dito. Tanga ka ba? Inaya ba kita para uminom? Sabi ko samahan mo ako sa beer house. Kasi kailangan nating ruby spoon doon. May gulo. Bilisan mo na. Lagi ka na lang latang-lata. Kaya siguro batuta lang ibinigay sa'yo. Di mo kayang humawak ng baril. Hindi po. Batuta lang talaga pagtanod. Baka kaya ka hindi makausad-usad sa trabaho dahil ganyan ka. Tinan mo ako. Nagsanay ako sa Maynila. Kaya nakita nila na nararapat akong pamunuan ng buong komunidad dito. Ilang sityo at purok ba ang hawak ko? Napakarami. Alam niyo po ba talaga kung ilan? O tinatanong niyo ko? Alam ko. Hindi ko lang kabisado. Ikaw talaga. Pambulong-bulong ka pa dyan. Kaya ako naiinis sa iyo eh. Bago lang ako rito. Pero, tiyak na mas marami akong karanasan. Di hamak na ako ang dapat na masunod dito. Kayo nga po. Para na nga kayong hari dito sa sinasakupan niyo eh. Siguro kung may matinong istasyon ng pulis dito, hindi tayo ang balagoong. Mabuti nga eh. Para makita ng lahat ng mga tao dito na kaya ko silang protektahan. Hindi ko alam kung paano niya ginagawa, pero napapaniwala niya ang mga tao sa barangay namin, pati sa mga karatig na lugar, na mabait at napakagaling niyang kapitan. Marahil dahil akala nila pag galing Maynila may alam na agad. Pero hindi talaga. Nuknukan ng katiwalian at laganap ang krimen dito sa amin dahil sa pamamahala ni Mamberto. At dahil wala namang maayos na kapulisan dito, talagang libre ang kapitan namin maghari. O Pedro, anong nangyari? May tawag ko nakuha. May nagsuntukan daw. Teka po, tingnan niyo, dun sa likod. Naku po, may gulo! Tara na po! Sadali, Kokoy. Hayaan mo silang ayusin yon. Si Mr. Lim yun ha. Kilala ko yan. Hayaan mo siya. Ha? Binubugbog niya na yung waiter. Sinabi kong hayaan mo siya. Pumirmi ka ha? Wala kang narinig at wala kang nakita. Pero bakit? Kailangan nating hulihin ang mga pasaway. O kung ayaw niyo po, kahit ihinto lang natin ang gulo. Alam mo, iho, sa mga ganyang away, minsan, kusa na yung humihinto. Hayaan mo silang mag-areglo. Hintayin mo. At talagang huminto nga dahil hindi na makatayo at bugbog sarado na ang waiter. Maya-maya pa, lumapit na si Mang Berto sa aksyon. Pero imbis na pagsilbihan o arestuhin man lang ang nambugbog, inakbayan pa niya at nagtawanan sila. Nakita ko na lang na inescort pa niya palabas si Mr. Lim sa kotse nito at kinamayan pa niya. Matapos nito ay may inabot sa kanya at agad niya namang binulsa. Hindi na ito bago. Ilang beses ko na siyang nakitang bumulsa ng lagay. Pero ikinagulat ko ang sumunod niyang ginawa.
dahil nilabas niya ang perang ito at winagayway. Kaya lumapit sa amin ng ilang mga babaeng maiiksi at hapit ang suot. Kukoy, umupo ka na. Bilisan mo. Ah. Pinapahiya mo ako sa mga ka-table natin. Po, Mang Berto, babalik na lang ako sa baranggayol. Naka-duty ako eh. O roronda na lang ako. Alam niyo naman po ang nangyari nung isang araw. May kailangan pa tayong imbestigahan. Yung mga mangingisda. Bakit ako? Hindi ba ako naka-duty? Umupo ka dyan. Kailangan natin imbestigahan ang nangyari dito. Magtatanong-tanong tayo. Kausapin natin mga naandito kanina sa gulo. Akong bahala sa'yo. Mag-enjoy tayo. Ang trabaho natin ngayon, kausapin at bantayan natin itong mga magagandang dilag na ito. Baka natakot sila kanina. Kailangan nila makitang may mga magpoprotekta sa kanila mula sa gulo. Kayo na lang po, okay na ako. Balik na lang ako sa barangay. Baling ka ba? Yung ba yun? Magsabi ka lang. Hindi kita pipilitin kung binabae ka. Hindi po ako bading, pero... Huling beses ko na itong sasabihin. Umupo ka dyan at wala ka nang babalikan trabaho bukas pag di mo ako samahan dito. Napahinto ako sa sinabi ni Mang Berto dahil alam niyang nagpapadala ako ng sustento sa pamilya ko sa Mindanao at itong pagiging tanod ko lang ang pinagkukuhanan ko ng sahod. Ako na lang ang inaasahan ng magulang ko at itong kakarampot na sweldo ko na lang ang bumubuhay sa aming tatlo. Napailing na lang ako at napilitang bumalik sa aking upuan. Sinubukan akong kausapin ng babaeng katabi ko pero yumuko na lang ako at uminom ng tubig habang naglalampungan si Kapitan at ang mga babae. Di nagtagal at nakarami na ng inom si Mang Berto. Di ko na talaga masikmura ang mga ginagawa niya sa mga babae, lalo na't alam kong mabait ang misis ni Kapitan. Mang Berto, Oh, huwag kang magulo. Ha, Kukoy? Miss Ganda, alam mo bang may baril ako? Lagi kong dala. Gusto mo bang makita? Mang Berto, hindi talaga namamansin. Miss, pakisabi na lang kay Kapitan. Nahihintayin ko na lang siya sa labas. Mukhang busy eh. Isang kalsada lang ang pagitan ng beer house at dalampasigan. Kaya doon ako nagtungo dahil mas gusto ko ang katahimikan kesa ang maingay na beer house. Umupo ako sa buhangin ng madilim na pampang at na-enjoy ang malamig na simoy ng hangin galing sa dagat. Pero hindi ito nagtagal dahil biglang tumaas sa mga balahibo ko sa batok. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, nangilabot ako. Pakiramdam ko, may nakamanman sa akin. Tumingin ako sa magkabilang dulo ng dalampasigan, pero wala namang tao. Ako lang ang mag-isang nakaupo dito. Tulong! Tulong! Nakarinig na lang ako bigla ng isang boses ng babae. Ang tila ba ay nagsusumamo, pero wala naman akong makita sa pampang. Tumayo ako at nagmadali pabalik ng beer house dahil sa takot. Kaso, dito na nagsimulang umiyak ang boses ng babae. Kaya hindi na ako nakatiis. Sinantabi ko ang pangingilabot at hinanap ang boses. Tulong! Nagpunta ako sa magkabilang dulo ng pampang at sa dulo nito, malapit na sa bunganga ng mga malalaking bato, may naaninag ako. Isang babae ang tuguan na nagpupumilit makabangon. Pinagmasdan ko ang nakakaawang babae. Napakaganda ng mukha ng babaeng ito, pero nakakunot ang noo at nangingiwi siya sa hirap
dahil sa kanyang mga sugat. Basang-basa siya sa tubig dagat at dugo. Nahabag ako sa kanya, kaya dahan-dahan akong lumapit. Miss, okay ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Kailangan mo ba ng tulong? Namatay! Namatay sila! Ha? Sino? Teka, saan ka galing? Tumakas! Tumakas! Tulong! Diyos ko, sinong namatay? Sandali, anong pangalan mo, miss? Lena! Okay. Lena, sino ang namatay? Pinatay silang lahat! Tumakas ako! Tumakas ako! Wow, teka lang, Lena. Huwag ka nang umiyak. Ligtas ka na. Walang mananakit sa'yo rito. Ako si Kokoy. Tanod ako dito sa barangay namin, kaya hindi kita sasaktan. Pero, patay na silang lahat! Diyos ko po. Teka lang, nanginginig ka. Oh, etong jacket ko. Suotin mo na muna. Basang-basa ka. Huwag kang matakot. Ilalapag ko itong jacket at ikaw ang kumuha. Walang gagalaw sa'yo dito. Ligtas ka na. Salamat! Pero, Koy, nandito ka lang naman pala. Kanina pa kita hinahanap. Lenti kang bata ka. Mang Berto, Sinabi ng kapitan ang itawag mo sa akin. Teka, sino siya? Miss, anong nangyari sa'yo? O huwag kang matakot sa akin, ha? Ako ang kapitan sa lugar na ito. Tawagin mo na lang akong Berto. Anong pangalan mo, Miss Ganda? Napaurong si Lena sa lakas ng boses ni Mang Berto. Ayaw niyang sumagot at nakatitig lang siya sa sariling paa. Halatang takot siya sa pagdating ng kapitan. Si Mang Berto naman ay parang nawala ang tama. Inayos niya ang tindig at pinunasan ng bibig. Bakas sa kanyang muka ang interes sa magandang babae. Panay ang sulyap niya mula ulo hanggang paa kay Lena. Humarang na ako dahil pilit tinatakpan ni Lena ang kanyang mga binti mula sa mga mata ng matanda. tingin ko po, kailangan na natin siyang dalhin sa ospital, Mang Berto. Napakarami niyang sugat. Hindi rin siya makatayo ng maayos. Baka nabalian siya ng buto. Lena, anong masakit sa'yo maliban sa mga sugat mo? Oh, bakit ayaw niya magsalita? Lena, sabihin mo para maipagamot natin. Huwag. Tama na. Babalik ako. Pilit siyang umuurong palayo sa amin. Pero dahil hirap siyang kumilos, lalo pa niyang nasasaktan ng sarili. Umabot sa puntong nagwawala na ang babae sa kaiiyak. Tinuturo niya ang dagat na para bang gusto niyang gumapang para lang makarating sa tubig kahit hirap na siya. Huminahon ka, Lena. Hindi ka pwedeng lumangoy dyan sa kalagayan mo. Tingnan mo nga, di ka makagalaw ng maayos. Malulunod ka lang sa balak mong gawin. Natatakot ata siya sa'yo, Mang Berto eh. Sus, bakit naman? Huwag kang matakot sa akin, Lena. Ganito lang, ha? Hindi ka namin dadalhin sa ospital, okay? Mukhang ayaw ka talaga niyang kausapin, Mang Berto. Nahiya lang yan sa akin. Dalhin muna natin siya sa barangay hall. Tural, may libreng kwarto naman doon. Yung bodega, may kama naman doon. Doon na muna siya pansamantala. Okay ba sa yun? Basta sumama ka sa amin. Tumingin sa akin ang dalaga na para bang tinatanong niya ako. Tumango ako, kaya tumango na lang din siya. Inabot ni Mang Berto ang kamay niya kay Lena para tulungan siyang tumayo.
Pero ayaw pa rin itong lumapit sa matanda. Kaya inutusan niya ako na ako na lang ang umalalay sa dalaga. Ikaw na nga umalalay sa kanya. Mukhang ikaw lang pinagkakatiwalaan eh. Mukhang ayaw po niya talaga pag hinahawakan siya eh. Huwag kang mag-alala, Lena. Pwede ka magpagaling doon sa barangay hall. Safe ka doon. Bantayan mo na nga lang. O siya, kailangan ko nang umuwi. Gaya ng sabi ni Mang Berto, dinala namin siya sa bodegang magiging kwarto na niya at dahil madaling araw na, nagpaalam na rin ang matanda para umuwi. Pero sumulyap muna siya kay Lena sa huling pagkakataon at bumiti bago umalis kaya biglang kumunot ang noo ng dalaga. Hayaan mo na siya. Talagang may pagkamanyak talagang matandang yun. Pero huwag kang matakot kasi lagi naman akong bantay dito. Dalawa lang kasi kami dito kaya laging akong nakatoko sa gabi. Tapos sa umaga naman, late na rin ang pasok niya ni Kapitan. Pero, mabalik ako. Siguro bukas kapag nagamot na yung mga sugat mo, pwede ka nang bumalik sa Pampang. Hindi kaya ng konsensya ko na hayaan ka lang doon ngayon. Lalo na ganyan ang kalagayan mo. Susunduin ko na lang ang kaibigan kong albularya. Para may mag-asikaso sa'yo, ha? Kung ayaw mo talaga sa ospital. Tumango ulit ang dalaga at sa pagkakataong ito, ngumiti siya ng kaunti. Umiika-ika pa rin siya ng pumwesto sa kama pero wala na akong magagawa doon kung ayaw niyang magpagamot. Tinuro ko sa kanya ang banyo para makapaglinis siya ng dugo mula sa katawan niya at binigyan ng damit. Matapos, dumiretso na ako sa lamesa para sa harapan. Sa mga ganitong oras, karaniwang nagpapatrol na ako sa mga kalsada. Lalo na ngayon, maraming mga kaganapan sa baryo na kailangang imbestigahan. Pero dahil may bisita kami, minabuti kong manalagi sa barangay hall buong gabi para bantayan siya hanggang sa di ko namalayan na nakatulog na ako sa lamesa. Naalimpungatan ako dahil sa malakas na kalabog. Kaso hindi ko maiangat ang ulo ko. May mga kamay na nakasakal sa leeg ko mula sa aking likuran. Maliban sa pagsakal sa akin, tinudok-dok ang mukha ko sa lamesa ng taong nasa likod ko. Bitiwan mo ko! Pilit kong tinatanggal ang mga kamay sa pahigpit na bagsakal sa akin. Kaso kahit anong kalmot at pagpupumiglas ko, napakalakas nito. Dito ko na narinig ang paghiyaw ni Lena sa loob ng kwarto. Tumatangis ang dalaga, kaya binuhos ko na lahat ng lakas ko sa pagpupumiglas. Ngunit hindi na talaga ako makahinga. Tuluyan na akong nanghihina. Naririnig ko pa rin ang pagtangis niya nang sumalampak ang ulo ko sa lamesa. Tulong! Namulat ang mga mata ko segundo lamang matapos ang nangyari. Agad kong tinignan ang likuran ko pero wala naman akong nakitang tao. Umiiyak pa rin si Lena kaya mabilis akong nagtungo sa kanyang kwarto. Pero hindi ang dalaga ang bumungad sa akin pagbukas ko ng pintuan. Isang nakakatakot na nilalang ang sumunggap sa akin. Nahulog ako sa silya. Napailing-iling ako at tiningnan ng oras. 5:00 ng umaga. Hindi ako makapaniwala na isang masamang panaginip lang pala ang lahat ng iyon. Napahawak ako sa leeg ko. Masakit pa rin ito at para bang mahapdi. Hindi na ako makatulog ulit kaya tsinek ko na lang si Lena. Mukhang hindi pa rin mabuti ang lagay niya. Umiinit ang dalaga at pawisan.
Nanginginig siya at putlang-putla. Hindi ko naman matingnan kung nilalagnat dahil mukhang hindi niya gustong hinahawakan siya. Nagdesisyon na akong magpunta sa kaibigan kong albularya para humingi ng tulong. Kokoy? Aba, napakaaga mo naman yata mangungulit sa akin na. Hindi pa tuluyang sumisikat ang araw. Sensya ka na, Joy. Nagbabaka sakali lang ako nagising ka na. Kailangan ko ng tulong mo. May dalaga kasing inanod sa pangpang kagabi. Puro sugat siya, pero ayaw niyang magpadala sa ospital. Lagi lang siyang tulala at hindi masyadong nagsasalita. Sinasabi lang niya lagi na may namatay at gusto niyang bumalik. Naku, kawawa naman. Malamang may nangyari at na-trauma siya. Sige, hintayin mo lang ako. Kukunin ko lang muna ang mga halamang gamot ko. Papunta na kami sa barangay hall nang mapadaan kami sa gitna ng baryo. Napahinto kami nang may makita kami mga taong nagkukumpulan. Agad akong pumasok sa kaguluhan at doon ko napagtanto kung ano ang pinagbubulungan ng mga tao. Si Mang Lando, isang matandang tricycle driver na mahilig maglasing, ang nakahandusay sa gilid ng kalsada. Puno ng dugo ang leeg nito. Agad siyang sinuri ni Joy. Pero umiiling-iling ang dalaga nung pinulsuhan ang lalaki. Dumating ang asawa ni Mang Lando. Nang makitang wala ng buhay ang tricycle driver, humagulgol ito. Mga kababayan, umurong muna tayo. Huwag niyo po silang gitgitin. Umuwi na kayo sa mga bahay ninyo kung wala kayong maitutulong dito. Parangawan niyo na po. Bigyan natin sila ng respeto. Huwag na po kayong makigulo rito. Koy, wala na talaga siyang pulso. Masyadong maraming nawalang dugo sa kanya. Sige, mabuti pang mapaalis muna ang mga tao rito kasi nagkakagulo na. Nagwawala na rin ang misis ni Mang Lando. Panay ang mga bulong-bulungan ng mga tao at pagturo sa leeg ni Mang Lando, kaya tinanggal ko ang jacket ko at pinatong sa mukha at leeg ng yumao. Pinili pa rin ng kanyang misis na dalhin pa rin sa ospital ang lalaki. Bumalik naman kami ni Joy sa barangay hall matapos tumulong sa pagsakay sa katawan ni Mang Lando sa inarkilang jeep. Mukhang sa morgue na didiretso ang katawan ni Mang Lando. Kawawa naman ang misis niya. Nakita ko yung sugat niya sa lieg. Hindi normal. Kumakalat na din ang chismis na baka aswang daw ang may kagagawa nun. Gusto kong imbestigahan yan. Sasabihan ko si Mang Berto pagdating niya na dapat malaman ang mga detalye sa nangyari. Natatakot ang mga tao rito masyado. Nung isang araw lang may mga natagpo ang mangingisda na ganyan din ang kalagayan. Hindi kaya konektado ang lahat? Hindi ko alam. Pero ayaw asikasuhin ni Mang Berto. Ako lang ang kumakalap ng impormasyon. Nagpapanggap siya na okay lang ang lahat. Nakakainis na talaga kasi. Nasa panganib ang mga kababayan natin. Kung totoo ngang may aswang dito at wala siyang ginagawa. Posible bang mabangis na hayop lang ang kumagat sa kanila? Nakita mo ang sugat niya? Kung tao man, aswang o hayop ang gumawa nun, hindi ko alam. Pero isa lang ang sigurado ako. Nasa panganib itong baryo natin kung hindi pa mahihinto ang mga kamatayan. Koy, may ideya ako. Pupuntahan ko ang misis ni Mang Lando mamaya. Gusto kong itawas ang may kagagawa nito. Baka magkaroon tayo ng konting kaliwanagan. Agad naman akong sumang-ayon sa minungkahi ni Joy. At nang makarating kami sa barangay, tinuro ko agad ang kalagayan ni Lena sa kanya. Katulad kay Mang Berto, sa umpisa ay umiwas siya kay Joy.
ayaw niyang magpagamot. Pero kalaunan ay pumayag na ring masuri. Lena, huwag kang matakot. Nandito si Joy para gamutin ka. Joy, siya si Lena. Natatakot siya sa mga tao, kaya di masyadong nagsasalita. Napakainit mo. May lagnat ka. Sandali lang. May ipapainom ako sa iyong gamot. At hetong mga halaman naman ay pangtapal dyan sa mga sugat mo para hindi maimpeksyon. Ang haba nitong mga kalmot sa iyo Baka kaya ka namumutla dahil marami sigurong nawalang dugo mula sa iyo dahil dyan. Maaari mo bang sabihin sa akin kung paano mo natamo ang mga yan? Babalik na ako. Babalik na ako sa amin. Laging yan lang ang sinasabi niya sa amin. Duguan nga siya ng matagpuan ko. Hindi ko alam kung matagal na siyang naghihintay ng tulong dun sa pangpang. Ilang minuto pa ang lumipas at ayaw talagang ilathala ni Lena ang mga nangyari sa kanya. Humiga siya at maya-maya pa, tila ba, nagdedeliryo siya dahil siguro sa taas ng kanyang lagnat. Binantayan naman siya ng albularya para ma-monitor ang epekto ng mga gamot. Pero di nagtagal, mukhang balisa na si Joy dahil ayaw humupa ng lagnat at panginginig ng dalaga. Hindi ko maintindihan. Binigay ko na sa kanya ang pinakamalakas kong mga gamot. Dapat ngayon naiibsan ang sakit na nararamdaman niya. Baka na-impeksyon na siya dahil dyan sa mga malalaking sugat niya. Mukhang lumalala pa nga eh. Oo nga. At nag-iiba na ang kulay ng balat sa gilid ng sugat niya. Hindi gumagana ang gamot. Anong gagawin natin? Baka kailangan na natin siyang dalhin sa ospital. Nagwawala siya, Joy. Ayaw niya talaga. Baka kung anong gawin pa niya. Ganito na lang. Hahanap ako ng ibang gamot na mas mabisa. Babalik ako pero itanong muna kay Kapitan kung pwedeng pwersahin niyo na siyang dalhin sa ospital. Mahirap na. Baka may hindi magandang mangyari sa kanya at kayo ang may kargo niyan. Habang naghihintay kay Joy, bumalik ako sa aking pwesto sa lamesa. Nanlaki naman ang mata ko sa pagdating ni Mang Berto dahil hindi talaga nito ugaling pumasok ng maaga sa barangay hall. Karaniwang pagkatapos pa ng pananghalian ang dating niya o kaya naman sa hapon. Tatambay siya saglit at mag-uutos. Tapos uuwi bago maghapunan. Kaya naman nagulat ako nang sinabi niyang siya ang tatao sa barangay. Po? Kayo po ang magbabantay? Oo, ako nga. Nabibingi ka na ba? O baka kailangan ko pang ulitin lahat ng bagay? Ako ang magbabantay kasi marami akong ipagagawa sa iyo. Pero paano na si Lena? Ako nang bahala sa kanya. Sige na, marami akong iutos sa dapat mong matapos sa araw na ito. Bibigyan kita ng listahan ng lahat na gagawin mo. Sandali lang po. Kanina kasi may nangyari. Si Mang Lando po, natagpuan namin sa gitna ng baryo. Katulad ng mga mangingisda, may sugat siya sa leeg at wala ng dugo. Pwede ba nating imbestigahan ang kaso niya? Nasaan na siya ngayon? Wala na po siyang pulso nung tiningnan ni Joey. Malamang sa morgue na po. Ayun naman pala eh. Patayin na. Ano pa pang bubusihin natin doon? Kasi parehas sa mga sugat niya nung mga mangingisda. Hindi ba po? Nakakapagduda yun. Sabi ng mga taong bayan, aswang daw ang may pakanay. Aswang? Diyos ko naman. Ano ba namang maasahan ko sa ganitong klase na lugar? Maynila, walang ganyang mga iniisip na kalokohan. Dito, kung ano-ano ang mga chismis. Mang Berto, hindi porket walang aswang sa inyo sa Maynila. Wala talaga nun dito. Iba-iba naman po ang lugar natin. At marami pong nagsasabi na may nakita na sila. Hindi lang dito, sa iba pang mga karatig na isla.
Kung yun ang kinatatakutan ng mga tao dito, sige na nga. Ako na ang mag-aasikaso niya. Ako na ang tutugi sa aswang. Ako ang hiranging kapitan na pumatay sa mga aswang. Huwag mong problemahin yon. Ako ang bahala doon. Sa ngayon, ang asikasuhin mo ay ang nasa listahan na ibinigay ko sa iyo. Sige na, bilisan mo. Duda ako na may laban siya sa aswang, pero wala akong nagawa kundi sumunod sa pinag-utos ng kapitan. Kaso, habang tinatapos ko ang listahan na pinagagawa niya, napansin kong puro pansariling bagay lang ito. Karamihan ay mukhang mga pinabibili pa sa kanya ng kanyang misis. Pinamalengke pa niya ako ng pang-ulam nila. Palubog na ang araw nang makabalik ako sa barangay hall at dinatnan si kapitan na natutulog sa lamesa ko. Hindi naman ako nag-atubili at chinek ko si Lena. Pero wala ito sa kwarto niya. Mangberto! Mangberto! Gising! Gumising ka nga dyan. Nawawala si Lena. Bakit ba ang ligalig mo? Si Lena nga, wala na sa kwarto niya. Nakalabas siya. Ha? Paanong hindi ko siya nakita lumabas? Umidlip lang ako ha. Naku po, masama pa naman ang pakiramdam niya. Baka nagdideliryo na yun sa kalsada. Ano ba? Kumalma ka nga. Mahanap natin siya. Malamang hindi pa yun nakakalayo. Huwag kang babagal-bagal ha. Susuyuri natin itong baryo. Kung binabantayan niyo siya at hindi kayo natulog, wala sana tayong problema. Alam mo, pikang-pika na ako sa kabubulong mo eh. May sinasabi ka ba? Wala po. Sabi ko, tara na po. Una naming pinuntahan ang dalampasigan, pero wala ang dalaga. Tiningnan namin ang mga karatig na lugar at hindi pa rin namin siya nakita. Umabot na ng dilim at medyo umaambon pa, kaya lubos na ang pag-aalala ko dahil alam kong malubha ang sakit ng dalaga. Alam mo, naandito lang yan sa malapit sa atin eh. Kasi saglit lang ako umidlip eh. Hindi po mukhang saglit lang. Nakahilata na po kayo doon. Humihilik pa nga eh. Aba, sinasabi mong nagsisinungaling ako? At bawal bang makatulog doon? Opo, bawal po pag oras ng trabaho. Bakit ikaw? Nakakatulog ka din naman doon ah. Pag madaling araw na lang po at hindi na oras ng trabaho. At hindi po kasama sa oras ng shift ko yon. Nag-i-stay na nga lang ako kasi ayaw niyo po akong palitan. Overtime na nga po yun eh. Pero ginagawa ko na lang kahit walang sweldo. Di natulog ka pa rin? Magkaiba nga po yun. Wala akong pakialam doon. Naubos din ang oras ko rito. Gusto ko nang umuwi. Mas mabuti po maghiwalay tayo para mas marami tayong mapuntahan. Yun na nga ang dapat sasabihin ko. Naunahan mo lang ako. Ay, sige po. Sabi niyo eh. Dito ako sa kanan. Diyan po kayo sa kaliwa. Magkita po tayo sa gitna pag wala pa rin siya. Nagmamadali akong suyuri ng mga kalsada hanggang sa makarating ako sa isang madilim na parte sa dulo ng baryo. Sumilip ako at nakita si Lena na umiiyak sa dulo ng eskinita. Dalawang lalaki ang nakapalibot sa kanya. Mukhang mga nakainom at binabastos ang dalaga. Inaaya nilang umuwi si Lena kasama nila. Agad akong kumilos pero meron akong natanaw sa dulo ng eskinita. Nauna na si Mang Berto. Halos katabi lang siya nila Lena sa kabilang dulo pero kitang-kita ko ang muka ng matanda. Hindi lang siya nakatunganga at walang ginagawa, kundi halatang natatakot
at pinagpapawisan siya. Hawak lang niya ang baril, pero ni hindi niya man lang maiangat ang mga kamay at maitutok ang baril sa mga lasing. Kasabay nito, nakita kong hinawakan ng isang lalaki ang mukha ni Lena. Dahil dito, napaurong si Lena sa dingding ng isang bahay. Lumapit ang dalawang lalaki at sumigaw ako. Huwag kayong lalapit sa kanya! Lumayo kayo! Lena, wag! Pero nahuli na ako. Dahil sa takot, nagwala si Lena. Pinagahampas niya ang lalaki at nakuha pang kagating ito sa braso. Nagalit ang kasamahan ito at bibigwasan siya, kaya hinampas ko ito ng batuta sa likuran. Kaming dalawa ang sumunod na nagpambuno hanggang sa tuluyan na itong tumakbo paalis. Sumunod ang isa pang lalaki sa pagtakas. Hindi ko na sila nahabol pa dahil naalarma ako sa kalagayan ni Lena. Nakalugmok na siya sa lupa. Sa gitna ng kaguluhan, marahil ay nasaktan pa siya. Hinahanap ko si Mang Berto para makatulong kahit man lang sa pag-alalay kay Lena. Pero nawala ang matanda na parang bula. Hindi lang makatayo si Lena dahil nangihina. Kaya minabuti ko nang ipasa ng dalaga pabalik sa barangay hall. Kokoy? Oh, Diyos ko po, Lena. Anong nangyari sa inyo? Sabi ko babalik ako para gamutin siya. Kaso may dagdag na sugat na naman siya. Tumakas si Lena eh. Kaso mga lasing ang nakatiyempo sa kanya. Ibaba mo siya sa kwarto. Ang init niya. Nilalagnat pa rin siya. Gustong-gusto niya na sigurong bumalik sa kanila. Kahit anong mangyari, talagang aalis siya. Lena, okay ka lang ba? Saan ang masakit? Lalagyan natin itong bagong gamot na dala ko. Salamat, pero babalik na ako. Saan bang sinasabi mo? Saan ka babalik? Sabihin mo sa amin. Sinubukan na namin siyang tanungin, ayaw niyang magsalita. Hindi ka namin matutulungan kung hindi ka magsasabi, Lena. Magtiwala ka sa amin. Susubukan ka naming tulungan kung ano man ang problema mo. Tama si Joy. Sabihin mo na kung bakit ka inaanod dito sa Pangpang. At bakit ka puro sugat. Sino yung namatay, Lena? Galing ako sa Islang Pulang Bato. Ha? Sa Pulang Bato? Teka, bakit ka nagulat? Anong meron sa islang yun? Isa sa mga kinatatakutang isla rito. Huwag ka nang bumalik, Lena. Hindi maaari. Nandun pa si Jessa, ang kapatid ko. Napakadelikado. Babalik ako. Sinalakay ang pamilya ko ng masasamang loob dahil di sila tumupad sa kasunduan sa tatay ko. Kaya tumakas kami, pero nagkahiwalay kami ng kapatid ko. Sila bang sinasabi mong pinatay? Yung pamilya mo? Oo, pinatay ang pamilya ko ng masasamang tao. Si Jessa, kailangan ko siyang balikan. Hindi ko alam kung buhay pa siya. Kaso Lena, hindi ka pa magaling. Nadagdagan ka pa ng sugat ngayong gabi. Kung babalik ka doon, wala kang laban kung mag-isa mo silang haharapin. Hindi siya nag-iisa. Tutulungan ko siya. Magberto, kanina pa kita hinahanap. Saan ka ba galing? Nagkagulo na kami sa eskinita. Kinailangan namin ng tulong mo. Ha? Akala ko kaya mo na yun eh. Juminggi lang ako sa gilid. Ha? Nakaihi ka pa sa gitna ng mga nangyayari sa amin? Anong gusto mo? Maihi ako sa salawal ko? Ha? At hindi ba tama naman ako? Kinaya nyo naman, di ba? Maayos kayo nakabalik dito. Oo. Pero sana ginamit nyo man lang ang baril ninyo para takutin ang mga manyak na yon. Hindi ko na kinailangan pang makipagrambulan. Alam mo, ikaw bata ka. Masyado kang matatakutin sa kumprontasyon. Sa larangan ng trabaho natin, marami talagang ganyang gulo na pagdadaanan mo.
Sinasanay na kita para naman may eksperyensya ka sa ganyan. Ayaw mo ba yun? Sandali lang po. Anong ibig niyo sabihin na tutulungan niyo si Lena? Gusto kong tugisin ang masasamang tao na nananakit sa pamilya ni Lena para mabigyan sila ng hustisya. Ha? Seryoso po ba kayo? Oo naman. Bakit hindi? Dahil nakita ko po ang ginawa ninyo kanina. Tutugisin ang mga masasamang tao. Nakita ko kanina pinanood nyo lang yung gulo. Na wala kayong ginagawa eh. Aba, kung makapagsalita ka ha, halika rito. Ipakikita ko sa iyo kung gaano ako kalupit sa pasaway. Inambaan ako ni Mang Berto at hindi naman ako umatras. Sa pagkakataong ito, sigurado na akong puro pagayabang at masalita lang ang matanda. Tingin ko nga, hindi niya pa alam kung paano gamitin ang kanyang baril. Ginagawa lang niyang display. Sandali lang. Huwag kayong mag-away dito. Tama na yan. Baka makita pa kayo ng mga kababayan natin. Salamat ka, Kukoy. At mahaba ang pasensya ko ha. Ayokong gumawa ng eksena dito pero namumuro na yung bibig mo sa akin. Ang sinasabi ko lang po, huwag na tayong makialam sa pagbalik ni Lena sa Pulang Bato. Alam nyo naman po na sikat ang islang yon sa di magandang dahilan. Teka, bakit? Ipaliwanag mo nga sa akin ng mabuti. Alam mo namang bago lang ako dito sa baryo nyo. Bakit ba tutulog ka nang marinig mo na yung islang yun? Akala ko ba gusto mong matulungan si Lena? Natatakot kasi siya. Duwag yan eh. Hindi naman sa ganon. Pero sikat kasi ang islang Pulang Bato. Dahil kinatatakutan ang baryo ni Lena. Maraming balita ng kababalaghan sa isla na yon. Kaya maraming umiiwas. Kahit nga ang mga mangingisdang napapadpa doon ay nawawala na lang bigla o nasasaktan. Katulad ng nangyari sa 2 lalaki nung isang araw. Ang sabi-sabi nga, may mga aswang na naninirahan doon. Hindi totoo yan. Walang aswang sa amin. Mga masasamang tao lamang. At kung ako sa inyo, mas matatakot ako sa masasamang loob kaysa sa mga aswang. Pinatay nilang pamilya ko. Totoo nga naman. Kaya nga gusto kitang tulungan makabalik eh. Talaga po. Naku, maraming salamat po. Sabihin mo, paano ba talaga pumunta dun sa inyo? At sino yung mga taong yon? Ituro mo sila sa akin at pakakainin ko ng bala yung mga hayop na yon. Hindi ka ba talaga nakakakita ng aswang sa inyo? Wala nga pong mga aswang doon. Sigurado ka? Baka naman mga aswang ang pumatay sa pamilya mo. Di mo lang alam. Baka kinain sila. Alam mo kasi, ang gandang pakinggan kung ako yung magiging kapitan na tumugis ng mga masasamang loob sa isla ng aswang. Hindi ba? Yan naman po ang importante sa inyo eh. Yung reputasyon ninyo. Paano kung mapahamak lang kayo doon? Sinabi kong tumahimik eh. Gusto niyo bang malagay sa pahamak pati si Lena? Sinabi kong tumahimik ka na eh. Wala ka talagang galang. Hindi nakapagpigil si Mamberto at sinapak ako. Hindi rin naman ako umatras at binalak ko rin na gumanti dahil asar na ako sa matanda dahil sa ugali niya. Pero napahinto ako nang makitang may mga tsismosang nagtataka tungkol sa ingay sa loob ng barangay hall. May mga sumisilip na kaya agad kong inayos ang sarili at pumunta sa lamesa. Tama yan. Matuto kang lumugar. Tanod ka lang. Ako ang kapitan. Dapat sumusunod ka sa lahat ng sinasabi ko. Hindi ako nagpapasensya dahil sa inyo. Kung hindi dahil pinagtitinginan na tayo ng mga tao at gusto kong irespeto pa rin nila tayo dito bilang mga otoridad. Kaya hindi ko kayo papatulan. Alam mo, pikang-pika na ako sa iyo. Ganito na lang. Umalis ka na rito. Tama. Narinig mo ako? Pinapatalsik na kita sa trabaho mo. Teka lang naman ho. Hindi. Hindi ka marunong makisama. Ako ang kapitan. Pero bawat kilos ko, tinututulan mo. Pakiramdam mo,
Mas magaling ka sa akin. Kahit tanod ka lang. Kaya yan ang desisyon ko. Di niyo po pwedeng gawin yan. Sandali lang naman. Ako lang ang bumubuhay sa pamilya ko, parang awa niyo na. Yan ang gusto ko. Bumait ka na. Kala mo ba? Hindi kita mapapatalsik dito? Huling hirit mo na yan, Kukoy. Mamili ka, ha? Maghahanap ka ng ibang trabaho o hayaan mo ako sa mga desisyon ko. Kasi ako, irita na sa'yo. Sige po, Mang Berto. Sinabi kong tawagin mo akong kapitan. At bilang kapitan, ako ang magdidesisyon. Iuwi ko si Lena para malagaan siya ng mabuti ng asawa ko. Mahirap na pag dito siya na malagi sa barangay hall. Hindi naman talaga bahay ito eh. Baka nga mas makabubuti kung may magbabantay sa kanya. Hindi pa rin kasi nawawala yung init ng katawan niya. Pati yung gamot na bagong bigay ko, walang epekto sa kanya. At least pagkasama niya si Aling Tessa, mas mababantayan siya. Narinig mo yun, Lena? Magpahinga ka muna kahit isang araw lang. Magpagaling ka muna at bukas, doon na kita dadalawin. Wala akong nagawa kundi sumang-ayon na rin kahit masama ang kutob ko sa planong ito ni Mang Berto. Tinulungan ko na lang siya na gabayan si Lena sa bahay niya sa dulo ng baryo. Wala na sana akong balak pang samahan si Lena, pero nang makita kong hawak ni Mang Berto sa bewang ang dalaga, imbis na pasan at panay pang haplos nito sa braso ng dalaga. Nagboluntaryo na akong tumulong. Dinatnan namin si Aling Tess at kahit mukhang masumit, napag-alaman kong mabait ang asawa ni Mang Berto at sadyang matulungin. Tess, dito muna sa atin itong si Lena. Masama ang lagay niya at hindi namin siya masasamahan lagi sa barangay. Kaya dito siya magpapagaling. Ha? Sino? Berto, ano na naman yung pinasok mo? Bakit hindi mo muna ako tinatanong bago ka gumawa ng desisyon? Hindi ko kailangan magpaalam sa'yo. Huwag mo nga akong umpisahan. Umiinit na naman ang ulo ko. Lena, huwag kang matakot kay Aling Tess. Mabait siya. Ay, Diyos ko po. Anong nangyari sa'yo, Iha? Halika, umupo ka muna. Kumain ka na ba? Sige na, Kokoy. Umuwi ka na. Kami nang bahala dito kay Lena. Iniwan ko si Lena kina Mang Berto. Kaso buong gabi, hindi ako mapalagay kung tama ba ang nangyari. Hindi ko kasi talaga nagustuhan ang mga malalagkit na tingin ng matanda sa dalaga. Lalo na ang mga paghawak niya dito. Masama ang kutob ko dahil alam kong manyak talaga itong si Mang Berto. At lalo na ngayon na nasa poder si Lena ng kapitan, baka malagay siya sa alanganin. Kaya naman, pagdating ng hapon at hindi pa pumapasok sa barangay si Mang Berto, nagtungo na ako sa bahay niya para i-check si Lena. Mang Berto! Tao po! Lena! Aling Tess! Tao po! Ilang minuto akong kumakatok at sumisigaw. Pero wala pa ring nagbubukas ng pintuan. Dito na ako naalarma ng husto. Nagdadalawang isip na ako kung gagawa ako ng paraan buksan ang pintuan nang marinig ko ang boses ni Aling Tess sa likod bahay. Tulong! Parang awa niyo na! Tulong! Aling Tess! Sus Maria Josep! Kokoy, Diyos ko, mabuti at dumating ka. Ano pong nangyari sa inyo? Bakit po kayo nakandusay dito at... Diyos ko! Puro dugo! Si Berto, natagpuan ko siya kanina. Dinala niya si Lena sa likod bahay para halayin.
Pero narinig ko ang mga pag-iyak ni Lena kaya sumaklolo ako. Pero ako ang napagbuntungan ng galit ni Berto. Ako ang napuruhan. Sinasabi ko na nga ba, may masamang balak yung matandang yun eh. Teka, wag na po muna kayong bumangon. Hihingi muna ako ng tulong sa mga kapitbahay. Wala ng oras, Kokoy. Ay, narinig ko ang gustong gawin ni Berto. Gusto niyang dalhin si Lena sa islang Pulang Bato. Alastik, talagang gusto niyang ituloy ang plano niya? Magmadali ka. Baka maabutan mo pa sila sa pangpang. Balak niyang itaka si Lena sa kabilang panig ng baryo para walang makakita sa kanila. Madali ka, Kokoy. Baka kung anong gawin niya sa dalaga kung silang dalawa na lang. Yun na nga ang ginawa ko. Tumakbo na ako kaagad sa kabilang panig ng baryo. Mas tago at wala talagang mga mangingisda sa parteng ito dahil malakas lagi ang alon ng tubig. May natanaw akong nag-iisang bangka na nakahandang pumalaot pero wala namang tao na nakasakay. Sumuko na ako sa paghahanap sa kanila dito at binalak kong magpunta sa kabilang panig nang bigla kong naramdaman ang masakit na paghampas sa batok ko. Matapos nito, agad nagdilim ang paningin ko at sumalampak ang mukha ko sa buhangin. Nagising na lang ako na nararamdaman ang pag-anod ng tubig. Nabigla ako dahil nasa bangka na ako. At higit pa doon, nakatutok ang baril ni Mang Berto sa mukha ko. Sumunod ka sa lahat ng sasabihin ko. Kundi pa sasabugin ko ang buho mo. Pati nitong si Lena. Lena? Diyos ko! Sinaktan mo ba siya? Anong balak mo sa amin, Mang Berto? Sinabi ko ng kapitan ang tawag mo sa akin. Hindi ko siya sinaktan. Tutulungan ko pa kang makabalik sa kanila. Papunta tayo sa Isla Pulang Bato? Oo. Sa ayaw o sa gusto mo. At ikaw naman, Kokoy. Susundin mo mula ngayon lahat ng gusto ko. Tutulungan mo ko sa pagtugis ng masasamang loob na pumatay sa pamilya ni Lena. At kung meron mang aswang, sasamahan mo akong ubusin sila. Dahil kung hindi, parehas kayo ni Lena na makakatikim sa akin. Hindi ako papayag na umuwi akong walang napapatunayan. Naintindihan mo ba? Opo. Narinig mo yun, Lena? Pangako ko sa'yo, papatayin natin ang mga aswang na yan o kung sino pa doon ang mga masasama. Kasama mo na ngayon si Kapitan Berto. Sige na, ituro mo sa amin ang isla ninyo. Hindi ko matantya ang mukha ni Lena na tinuturo niya sa amin papunta sa isla. Para bang nangingiti-ngiti pa ito kahit may nakatutok na baril sa ulo namin. Napansin ko rin na hindi na siya mukhang may sakit at parang naghilom na ang mga sugat niya. Hindi ko na nagawang magtanong dahil pagdaong namin sa Islang Pulang Bato, agad na tumintig ang mga balahibo ko. Para bang may mga nakamasid sa amin kahit makapal na kagubatan ang bumungad sa bangka namin. Aabutin tayo ng ilang oras para makarating sa amin. Kaya mabuting magsimula na tayong maglakad ngayon pa lang. Marami bang ibang tao rito? Nasaan na sila? Bakit wala pa tayo nakakasalubong ng mga bahay? Maraming mga tao ang naninirahan dito. Hindi mo lang sila makikita ngayon. Anong ibig sabihin nun? Nagtatago ba sila? Hindi naman. Saan pa yung bahay ninyo? Sa dulo pa. Ilang oras pang tatahakin natin bago tayo makarating. Naku, paano tayo ngayon? Padilim na. May alam ka ba na pwedeng tuluyan? Nagugutom na ako eh.
Meron akong alam. Sumunod kayo sa akin. Dinala niya kami sa isang parte ng kagubatan na hindi na masyado liblib ang daan hanggang sa makarating kami sa mga linya ng kubo. Tinuro niya ang unang kubo sa kanan at pumasok siya. Pinasunod ako ni Mang Berto. Ayos ah. Okay dito. Pwede tayo dito ngayong gabi. Parang kumpleto pa ang mga kagamitan dito ah. Baka may pagkain. Teka, Lena. Sinong mga nakatira rito? Nasaan na sila? Wala na sila. Lumipat na. Ayos. Baka may mga naiwan silang pagkain dito. Wala. Kailangan nyo pang mga aso kung gusto nyong kumain. Maaari din kayong humanap na lang ng prutas o gulay sa paligid. Kokoy, ikaw ang gagawa nun. At huwag na huwag kang magtatangkang tumakas. Kundi si Lena ang magsisisi. Ayaw mo siyang mapahamak dahil sa'yo, hindi ba? Ano pa nga bang gagawin ko? Mukhang hinostage niyo na kami. Kayo ang kapitan, pero ganyan ang ginagawa ninyo. Ang dami mo pang satsat. Humanap ka ng makakain sa labas. Bumalik ka kaagad. Lumabas ako ng kubo at nagsimulang tumingin-tingin sa paligid. Napadpad ako sa likod ng bahay. May pananim pero tuyot na. Sinusuri ko ang mga puno kung may mapagkukunan ng prutas nang tumindid na naman ang balahibo ko sa batok. Nanlamig ako bigla. Napalingon ako makalagpas ng pakod. Tiningnan ko mga halaman kung may hayop ba doon na pwedeng hulihin. Wala naman akong makita, ngunit meron akong nararamdaman. Para bang may nakamanman na naman sa akin. Napalunok ako nang may marinig akong kakaibang tunog. Madilim na sa paligid pero may naaninag ako. 2 pulang mata na nakatitig sa akin. Tumakbo ako pabalik sa kubo. Dahil sa pagmamadali, natalisod ako sa mga tumpok ng lupa. Ngayon ko lang napansin, may mga piraso ng kahoy na nakatusok dito. Mga kahoy na pinilit magkorteng krus. Pero hindi tama ang anggulo. May bata. May bata ata sa labas. Tumatawa siya. Sinubukan kong sabihin ang narinig ko sa halamanan. Pero naabutan ko na nasa kompromisong posisyon si Lena. Nakatutok ang baril sa ulo niya habang iniipit siya ni Mang Berto sa dingding. Pilit niyang tinatanggal ang damit ng babae at kinukumbinsi itong may mangyari sa kanila. Sige na, Lena. Pagbigyan mo na ako. Hindi na kita sasaktan. Nabigla lang ako kahapon. Sige na, habang wala pa si Kokoy. Paliligayaan naman kita. Kalimutan na natin yung pagbabanta ko sa'yo. Gusto ko, mapasakin ka na. Mang Berto, tama na po! Tutulungan naman kita eh. Hindi ba binalik na kita dito sa isla mo? Ginawan ko naman ang paraan. Umanap ako ng bangka. May utang na loob ka sa akin, Lena. Sumunod ka sa akin kundi tutuluyan na kita. Agad akong nadesisyon na humarang dahil pinagbabantaan ni Mang Berto ang dalaga. Pero bago ako makarating sa kanila, may ginawa si Lena na nagpakunot ng noo ko. Tila ba nagbago ang buong pagkatao niya. Hindi na siya mukhang natatakot at para bang natatawa pa siya. Sa isang iglap, tinapik niya ang baril mula sa kamay ni Mang Berto. Sa pagkagulat,
Napabitaw ang matanda sa pagkakahawak sa leeg ng dalaga at napaurong. Utang na loob? May utang na loob pa ako sa'yo? Ibang klase ka talagang matanda ka. Anong nangyayari? Tumigil ka kundi pasasabugin ko ang ulo mo! Sa tingin mo, natatakot ako sa baril mo? Aba, dapat lang. Pakakainin kita ng bala kung hindi ka huminto. Diyan ka lang sa dinggin. Huwag kang lalapit sa akin. Bakit ganyan ka makangiti? Tumigil ka, sabi! Dahil nandito na yung hinihintay ko. Hindi ko na kailangang magpanggap. Nandito na siya. Ate Lena, sila ba yung pasalubong mo sa akin? Ow! Ano yan? Impacta! Huwag mong insultuhin ang kapatid ko! Pero tama naman ang sabi ni Mang Berto. Mukhang ang impacta talaga ang sinasabing kapatid ni Lena. Siya pala ang nagmamay-ari ng pulang mga mata na nakita ko sa halamanan. May mga matutulis na pangilang bata at kukong mahaba. Madali naman niyang naiwasan nang paputokan siya ni Mang Berto. At nang tinawanan niya ang matanda sa pagkasablay nito, lumawit ang mahaba nitong tila. Nagyakapan ang magkapatid. Eto ang sinasabi mong kapatid, Lena? Pero, isa siyang aswang. Mas matalino ka talaga kesa dito kay Tanda. Tama ka, Kokoy. Aswang ang kapatid kong si Jessa. Ha? Di siya papatayin ko! Wag na wag mong itututok ang baril mo sa kapatid ko! Aba, Lena, medyo tumapang ka na. Hindi ako natatakot sa impacta mong kapatid. Sinasabi ko na nga ba, may mga aswang nga dito kahit pinabulaanan mo. Sarili mo palang kapatid ay aswang. Oo, nagsinungaling ako. Pero kinailangan kong gawin ang lahat ng yon para lang makarating kayo dito. Teka, Lena. Anong ibig sabihin ng sinabi ng kapatid mo na pasalubong mo kami? Yan ang tanong na hinihintay ko. Malalaman nyo rin. Jessa, pasensya na natagalan ng ate. Pero sandali na lang ha. Alam kong gutom ka na rin. Ako man ay gutom na. Kakain na tayo. Konting tiis na lamang. Opo, ate. Ang bait mo talagang bata ka. Sige na nga. Siguro konting tikim lang. Ikaw nang bahala sa mga pasalubong mo. Konti lang ha. Teka. Anong pinagsasabi niyo? Lumayo kayo sa akin! Impaktang bata ka! Kokoy, sandali. Tulungan mo ako! Salamat sa tulong mo, Kokoy. Pero kailangan ko itong gawin. Nakita ko si Jessa na sinunggaban si Mang Berto. Nagpambuno sila sa sahig. Habang si Lena naman ay papalapit sa akin. Sa isang iglap, biglang may humampas sa ulo ko. Matapos nun ay kadiliman ang sumalubong sa akin. Nagising ako dahil sa matinding kirot sa ulo ko at sa mga pagsigaw ni Mang Berto. Nakagapos kami sa mga malalaking puting bato sa gitna ng mga nagtataasang puno. Kokoy, ano ba? Gumising ka nga. Nasa peligro tayo. Mang Berto, nasan na tayo? Hindi ko alam. Dinala tayo ng magkapatid na yun dito. Tuloy ito ng gubat tapos ginapos sa malaking bato. Madali, gumawa ka ng paraan para pakaligtas tayo rito. Teka lang. Nasaan na sila? Di ko alam. Pagkakabos natin dito.
Sabi nila maghihintay sila sa tamang oras. Hindi ko alam ang ibig sabihin nun. Pero hindi maganda yun para sa atin. Ano namang magagawa ko? Napakahigpit nitong lubid. Nasubukan mo na ba? Malamang, kaso nanghihina ako. Kunyeta yung batang aswang na yun. Kinagat ako eh. Minumura mo bang kapatid ko, Mang Berto? Hindi. Hindi naman sa ganun. Gusto mo bang hindi ko napigilan si Jessa sa susunod? Gusto mo bang ubusin niya na ang dugo mo? Ha? Lena, hindi mo naiintindihan. Nadala lang ako ng damdamin ko kasi naman, kinagat ako ng bata. Tingnan mo, oh. Dinudugo na ako ng gusto. Tulungan mo naman ako, Lena. Ako bang dapat umintindi? Sa akin ka ba nagsusumbong ngayon na para kang bata? Ibang klase talagang ugali mo. Wala kang kupas. Matapos mo akong pagtangka ang gahasain? Sa tingin mo, makakaligtas ka ba dito? Kasabay ng matinding galit ni Lena ang pagbabagong anyo niya. Namula ang mata niya, nagkaroon ng matatalas na pangil, kuko at mahabang tila. Tumalon siya sa batong kinalalagyan ni Mang Berto at umumang nasusunggaban ng matanda. Pero nagsimulang magmakaawa ang kapitan. Lena? Aswang ka din? Ngayon, nakita mo ng totoo kong anyo. Hindi mo na ako kinakawawa. Takot ka rin naman pala. Ito ang nararapat sa mga taong gaya mo. Dapat pinahihirapan ka. Lena, sandali. Paragawa mo na. Patawarin mo na ako sa lahat ng nagawa ko. Kahit anong gagawin ko. Huwag mo lang akong patayin. Mahawa ka sa akin, Lena. Nasaan ang magiting na kapitan ng baryo ngayon, ha? Ang tigas na mukha mong magmayabang? Wala ka namang kwenta? Oo. Pasensya na. Mali na ako. Hindi talaga ako magaling. Kahit ano ang gagawin ko, parang di mo ako kainin. Alam niyo ba kung bakit kayo nandito? Nilinlang mo kami. Akala ko kailangan mo ng tulong. Pero ito palang plano mo sa umpisa pa lang. Sinabi ko ang katotohanan. Pinaslang ang pamilya ko ng mga masasamang loob. Alam niyo ba kung bakit islang pulang bato ang tawag dito sa islang to? Dahil yung mga batong kinalalagyan nyo, diyan inilalagay ang mga alay sa aming uri. Diyan dumanak ang dugo. May usapan ang taong bayan at ang uri namin. Pero bigla na lang nila kaming tinalikuran. At hindi sila tumupad sa usapan. Pero bakit kami ang nasa peligro sa kasalanang ginawa nila? Hindi mo naiintindihan. Dati hindi kami nananakit. Mga hayop lang ang kinakain namin. Pero sinalakay nila kami sa sarili naming bahay sa gubat. At pinatay nilang mga magulang namin. Kinailangan naming depensa ng sarili namin. Doon kami unang nakatikim ni Jessa ng dugo at laman ng tao. Hindi na kami makakabalik pa sa dati. Ang mga kahoy na Korteng Cruz, lahat yun ay libingan? Pinatay niyo lahat ng mga naninirahan dito? Oo. Hindi lang dahil sa paghihiganti sa ginawa nila sa amin. Pero dahil hindi na sila nakontento sa pagpatay kina nanay at tatay, pinahirapan nila ng gusto ang mga magulang namin. At kami ni Jessa, masahol pa sa hayop ang turing nila sa amin. Ilang linggo nila kaming pinahirapan. Sana'y pinatay na lang nila kami. Paano kayo nakatakas? Nakagawa ako ng paraan para linlangin ang isa sa kanila. Dahil doon, nakatakas ako. At napakawalan ko si Jessa sa hawla niya. Doon na namin sila inisa-isa. Pero naubos na sila. Ang gutom namin, hindi na huminto. Hindi na sapat sa amin ng mga hayop lamang. Hinahanap na namin ang dugo at laman ng mga tao simula noon. Kaya ka nagpanggap na kailangan mo ng tulong? Para maisama mo kami dito? Oo, natuto ako na yun ang kagalingan ng mga tao. Ang manlinlang sa kapwa. Diyos ko po,
Ikaw din bang pumatay sa mga mangingisda? Ang mga nakita mong dugo sa akin noon sa pampang ay mga dugo nila. Nanlaban sila. Pero mas kinailangan kong pakainin si Jessa. At si Mang Lando? Yung tricycle driver? Dala ng matinding gutom. Lena, akala ko mabait kang tao. Nilinlang mo talaga kaming lahat. Ginamit ko lang sa inyong mga tao ang mga pinaggagawa nyo. Lalo na yan si Mang Berto. Ang dakilang huwad na kapitan. Kinasusuklaman ko ang mga taong katulad mo. Dapat sa mga katulad mo, inuubos! Ate, nagugutom na ulit ako. Pwede ko na bang kainin niyang matanda? Sandali lang. Meron akong alok para sa iyo, Lena. Makinig ka sa akin. Parang awa mo na. Hindi ba't sinabi mo na may usapan ang magulang mo at mga taong bayan? Dinadalhan nila kayo ng alay. Bakit hindi ako magtuloy sa ganong usapan? Di ba? Mang Berto! Tumahimik ka, Kokoy! Lena? Hindi ba gusto mong kumain ng tao? Marami akong paraan para mabigyan kita ng supply. Ang mga mahuhuli kong mga kawatan. Pati na ang lahat ng masasamang loob. Imbes na dalhin ko sa presinto, dadalhin ko dito. Ayaw mo ba nun? Marami yun. Makakatulong ka sa amin sa pag-ubos ng mga masamang loob. Pakawalan mo lang kami. Magdadala ako ng maraming alay dito para sa inyo ni Jessa. Ate, hindi na tayo magugutom? Tama ang bata. Pumayag ka na, Lena. Mahirapan ka na makahanap ng tao pag nakain nyo na kaming dalawa. Di ba? O sa ganitong paraan, magkakaroon kayo ng maraming supply na pagkain. Yun bang gusto mo, Jessa? Opo, ate. Papayag ako kung sisiguraduhin mong tutupad ka sa usapan. Kasi kung hindi, alam ko kung saan ka nakatira. Papatayin kita, Mang Berto. Oo, pangako yun. Pero, pakawalan mo na ako. Madali. Naniligas ang bato ko sa pwesto ko. Hindi pa tuluyang napakawalan ni Lena si Mang Berto nang biglang tinulak ng matanda ang dalaga. Imbis na tumupad sa usapan, tumakbo siya. Iniwan niya ako para mag-isang tumakas. Hindi na ako nagulat sa ginawa niya, pero ang ikinagulat ko, hindi siya sinundan ni Lena, kundi ang batang aswang ang humabol kay Mang Berto sa gubat. Ang sama talaga ng ugali ng matandang yon. Pero okay na lang din. Dahil yon ang gusto ni Jessa. Gusto niyang hinahabol ang pagkain niya. Lena, nakikiusap ako. Huwag mo na akong patayin. Hindi kita maaalok ng parehas na usapan, pero nakikiusap na lang din ako dahil alam kong biktima lang din kayo ng pagkakataon. Hindi mo naman talaga ginustong patayin ang mga taong yun. Pero kung may natitira ka pang awa, pakawalan mo na lang ako. Ayoko pang mamatay. Marami pa akong gustong gawin. Kailangan pa ako ng mga magulang ko. Alam ko naman na mabait kang tao, Kokoy. Hindi kita sasaktan. Bilang ganti na rin sa pagtulong mo sa akin, kayo ni Joy. Naging mabuti kayo sa akin. Maraming salamat, Lena. Pero gusto ko kayong tulungan. Si Joy, magaling siyang albularya. Baka matulungan niya kayong makontra ang pagkahayok ninyo sa tao. O pwede naman na magbigay na lang kami ng dugo. Maraming paraan para mabuhay kayo nang hindi pumapatay ng tao. Hayaan ninyo. Tulungan namin kayo. Gagawin niyo yon para sa amin ni Jessa? Oo. Kung gusto niyo talagang magbago. Kaso kailangan pa rin panagutan ninyo ang pagkamatay ng ibang tao. Hayaan mo. Gagawa natin ng paraan. Laking pasalamat ko nang sinimulan na kong kalagan ng aswang. Pero hindi pa niya tuluyang natatanggal ang mga lubid nang biglang may narinig kami sa kagubatan na nagpayanig ng mundo ni Lena.
Umalingaw-ngaw ang malalakas na pagtangis ni Jessa matapos sa mga sunod-sunod na pagputok ng baril ni Mang Berto. Dahil dito, napasugod si Lena sa gubat. Sinusubukan kong pigtasin ang pagkakagapos sa akin nang marinig ko ang malakas na pag-iyak ni Lena. Nagwawala siya. Pinatay mo ang kapatid ko! Papatayin din kita, tanda! Dahil dito, hindi ko na alam kung magiging matinupang kausap si Lena matapos nang nagawa sa kapatid niya. Lalo akong naging desperado na makawala dahil baka ako ang mapagbuntungan ng galit. Laking gulat ko nang dumating si Joy para tumulong sa akin. Joy? Anong ginagawa mo dito? Dinala si Aling Tess sa akin para magpagamot. Sinabi niyang lahat ng nangyari. Matagal na akong may kutob kay Lena. Pero nakumpirma ko nung nagtawas ako para malaman kung sino ang pumatay kay Mang Lando. Napagtagpi-tagpi ko ang lahat. Aswang si Lena at dinala niya kayo dito para patayin. Hindi ako makapaniwala. Sobrang talino mo naman. Tinulungan ako ng pagtatawas. Nagkaroon ako ng gabay kung paano kayo masusundan. Napagtanto ko din ang dahilan kung bakit hindi gumagana ang mga gamot kay Lena at lalo pa siyang lumala. Dahil ang mga gamot ko ay hindi para sa aswang. Pero kailangan nating magmadali. Baka bumalik siya dito. Tumakas na tayo. Inabot sa akin ni Joy ang itak at hawak niya naman ay punyal. Paalis na kami nang marinig ang mga paghiyaw ni Mang Berto. Natagpuan na siya ni Lena at panay ang pagpapahirap sa kanya na aswang. Napangiwi ako nang marinig ang mga pagsusumamo ng matanda. Kahit gaano kasama ang ugali niya, hindi ko may tatanggi na mahirap talikuran ang isang taong humihingi ng tulong at nasa bingit na ng kamatayan. Nagkatinginan kami ni Joy. Sigurado akong nagdadalawang isip din siya. Pero hindi na namin nagawang magpasya dahil maya-maya ay nakita naming tumatakbo si Mang Berto papunta sa amin. Nakasunod sa kanya si Lena na mukhang wala na sa sarili. Agad kumapit sa likod ni Joy ang matanda at ayaw itong bitawan. Joy! Kukoy! Parangawan nyo na! Pigilan nyo siya! Bitiwan mo si Joy, Mang Berto! Nagtatago ka pa sa likod ng babae! Luwag ka talaga! Huwag kang lalapit! Joy, meron ka bang pangontra sa aswang dyan? Holy water! Dali! Hindi ako tinatabla ng ganon! Magpaalam ka na dahil katapusan mo na, tanda! Sinubukan pa naming kausapin si Lena, pero desidido siyang maghiganti. Sa kasawiang palad, talagang masamang damo si Kapitan dahil kinuha niya ang punyal mula kay Joy at tinutok ito sa leeg ng dalaga. Huwag kang lalapit! Kundi lalas-lasin ko ang lalamunan ni Joy! Ang kapal ng mukha mo, Mang Berto! Bitawan mo si Joy! Hindi ba naging mabait sa'yo itong si Joy? Ha, Lena? Matitiis mo bang mamamatay siya dahil sa'yo? Huwag kang lalapit. Ginawa niyang pansalag si Joy mula sa aswang. Unti-unti siyang bumuwelta at nagagawa na niyang makatakas. Hindi naman ito hinayaan ni Lena at mabilis na umumang nasusunggaban siya. Kaya tinulak ni Mang Berto si Joy sa harap ng aswang sa pag-aakalang si Joy na lang ang aatakihin ni Lena. Mabilis akong kumilos. Imbis na atakihin ng aswang, ginamit ko ang itak at isinaksak ito sa likod ni Mang Berto. Si Lena naman ay hindi sinaktan si Joy. Hinawi niya ang babae, kaya nagawang iangat ni Mang Berto ang punyal
at itinarak ito sa dibdib ni Lena. Matapos nito, hinarap sa akin ni Mang Berto ang punyal at sa akin bumuelta at ako naman ang balak saksakin. Sa isang iglap, humarang si Lena at kinagat si Mang Berto. Paulit-ulit niyang kinagat ang kapitan hanggang sa bumuluwak ang dugo sa bibig nito at nagkalat ang mga laman loob niya. Sumalampak siya sa lupa at dito na nagtapos ang buhay niya. Lena, yung dibdib mo. Joy, baka pwede mo pa siyang gamutin. Hindi na. Ramdam kong puso ko ang tinamaan ng punyal. Hayaan niyo na akong tuluyang pumanaw. Wala na rin namang dahilan para mabuhay pa ako. Wala nang kapatid ko. Wala na si Jessa. Kinalulungkot kong naging mapait ang karanasan ninyong magkapatid. Hindi naging mabuti ang tadhana sa inyo. Ito ang parusa sa akin dahil sa mga pinatay namin. Salamat na lang dahil pinatunayan niyo na hindi lahat ng tao ay masama. Meron pa rin mababait na tulad niyo. Hindi nagtagal at nalagutan na ng hininga ang aswang. Nagawa naming makabalik ni Joy sa aming isla matapos ilibing ang mga namatay. Sinalubong naman kami ni Aling Tess sa Pampang. Nangihina pa rin siya pero hindi na malubha ang mga sugat. Oh, Diyos ko. Oh, Diyos ko. Mabuti naman at nakabalik kayo ng ligtas. Mabuti di kayo pinahamak ni Berto. Aling Tess, tungkol sa asawa niyo po. Matapos ikwento sa kanya ang totoong mga naganap sa Islang Pulang Bato, pinayuhan niya kami na huwag nang sabihin ng katotohanan sa mga tao sa baryo namin dahil malabong maniwala sila. Baka kami pa ang mapahamak sa pulis kung may magsumbong. Nagdesisyon kaming lahat na sabihin na nawala na lang ang kapitan nang pumalaot siya sa dagat katulad ng ibang mangingisda. Makalaunan, ako na rin ang naging kapitan sa aming lugar. Patuloy kong ginagawa ang lahat ng makakaya para maging matuwid sa aking serbisyo sa aking mga kababayan at protektahan sila. Naging mapayapa na ang lugar namin at araw-araw kong nagsusumikap para mapanatili ito. Gayunpaman, malaking misteryo pa rin sa mga kababayan namin ang pagkamatay ng kapitan. Minabuti na lang naming itago ang katotohanan dahil hindi talaga lahat ay maniniwala sa mga aswang. Ito rin ang dahilan kung bakit ko gustong ikwento ang nangyari. Para kahit papano, gumaan sa dibdib ko dahil nailathala ko ang sikreto namin. At para maging leksyon na rin sa ating lahat na huwag magtiwala agad, lalo na sa mga estranghero. At higit pa ron, dapat lagi tayong maging mabuting tao dahil napatunayan kong totoo ang karma. Kung anong ginawa mo sa kapwa mo, ay babalik at babalik rin sa iyo. Salamat sa pakikinig at magandang araw sa inyong lahat.